Si Boss Toyo kumikita daw ng milyon-milyon kada buwan. Totoo ba yun? Well, kung gusto niyo malaman, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Napanood niyo na ba yung Pinoy Pawn Stars na ang tawag sa kanya ay Boss Toyo? Grabe, napanood ko isang interview na ginawa ni Dane Gorospe. And shout out lang to Dane Gorospe. Maraming salamat. At I just like to make a commentary video about his interview with Boss Toyo. At mapapanood ko to ng very first time. Let's watch this. Isang tanong lang, tinatanong namin lagi ng mga bisita namin dito paano ko nagsimula sa negosyo? Online. Online talaga. Online selling talaga. Di ba G-Shock, that was 2013 ata. Tagal na nun. Oo, tagal na nun. Kaya kwentahin mo din, malakas talaga kumita sa online. After G-Shock, boss, ano na yung sinunod mo? Damit. Yan na, yung Distributor din ako ng mga damit ng mga tropa nating local brand. Yan. So, in-online din natin. Nagkaroon ako ng maraming clothing shop hanggang Cebu. Ilang clothing shop siya. Dumating naman ang pandemic. Lalugi lahat. So, pare-pares tayo nun. Oo. Yung pandemic doon, tumiba rin ako nun sa cellphone. Mga 100 phone per day. Pero ngayon talaga, boss, masabi mo na itong pawn shop, Boss Gold Toyo, talaga yung talagang nagpo-provide ng daily talaga. needs tsaka konting sobra, pero not to the point na sobra-sobra. So, nakita nyo naman, hindi naman tayo sobra-sobrang sakto. Hindi naman saktuhan, above average, okay lang yun. Kita mo naman, di ba? Pero darating din tayo sa punto na yun. Tayo nagmamadali. Iba ka. Hindi dapat minamadali yung mga bagay-bagay. Kung nakikita nyo sa iba, meron ng mga sports car, may mga gandang mga bahay. Okay lang yun. Kung ikaw wala, okay lang yun. Inspiration lang yun. Huwag nyo kakaingitan. Boss Toyo, ang masasabi ko lang sa iyo saludo talaga ako sa inyo. Kung makikita mo talaga isang katangian talaga ng isang napakagaling ng entrepreneur, number one, is they learn how to adjust and adapt. From selling watches and then sell siya ng damit. And when pandemic came, definitely the demand for clothes bumaba. Then, nag-switch na agad siya sa electronics, which is cellphone. And then, nung nag-switch sa cellphone, and then, syempre, pagkatapos ng pandemic, nagkaroon siya ng isang idea and opportunity nga to, do yung mga pawning, no? Which, I'm super fan. I'm a super fan of yung American Pawn Stars. Diba? And then, nung ginawa nga niya ng Pinoy Pawn Stars, una, sa palagay ko, sa totoo lang, nung pinanood ko, mukhang hindi mag-click to. Ang mga Pinoy, hindi naman ganun ka-interesado, probably. At the same time, baka masyadong mababa yung tawad ni Boss Toyo. Pero grabe. Nung lumabas na yung mga damit ng parokya ni Francis M, di ba? Si Glock 9 na lumabas na po yung mga damit na yan. Doon na nag-umpisa na talagang naging interesado ang mga tao sa Pinoy Pawn Stars. At lalo na, sumikat lalo na nung lumabas din yung jersey. Diba? Naalala nyo pa din jersey ni Francis M. From, yung ex na nagkaroon sila ng anak. Doon po lalong sumikat. At ito naman si Boss Toyo, talagang medyo humble din si Boss Toyo. Bakit po? Makikita rin po natin na sinasabi niya hindi daw ganun kayaman. Pero kung tumawad naman, diba? May mga tawad sa kanya ng 1 million, 2 million, 5 million. Kung naalala nyo pa yung episode ni Marvin Fabis, which some of them claim na set up lang yan. Pero si Marvin Fabis was offering millions of pesos just to get the jersey of yung Francis M and the others. Hindi niya binigay. So, ibig sabihin po niyan, maganda lang kitaan niya. Sinabi nga niya, malakas siya kumita sa online. And FYI, kung pag-aaralan po natin ang pagkakitaan po ni Boss Toyo, ang unang kita niya definitely, syempre sa shop niya. Diba? And then second kita niya sa AdSense. Sa Facebook, syempre, at saka sa Google Ads, kumikita yan ng both. And looking at his, parang views, naku, mahina na dyan ang basta 6 digits per month. Oo, grabe naman, Boss Toyo. Kaya nakaka-inspire din, talagang an ordinary person talagang making extraordinary income. Pero ang next question, ano pa kaya ang pinag-usapan nila? Let's watch this. Sabi ko nga sa'yo, sapatos nga na mahal. Wala ako Gulat ka. Akala mo nagbibiro ako. Kasi kaya mo talagang bumili kung gugustuhin mo It's just that kaya doon ako na-impress Parang hindi ka talaga material na tao. Hindi ako flashy. Kahit siguro magkaroon ako ng pera na sobra-sobra. Ewan ko lang kung bibili rin ako ng mga mamahaling sapatos. I'm not sure, pero parang hindi.
Kung basta komportable lang ako sa suit ko, yun na yung sinusuot ko. Hanggang maaari nga, ako lang masusunod, makikita mo ko lagi nakapambahay. So, syempre, meron na rin tayong kahit papanong image. Yes. So, pinapaalalahanan ako, kailangan mo talagang pala pumorma, kailangan mo magbihis. Napipilitan pa nga ako actually. O kung pwede lang pumunta ng event ng naka-t-shirt, short, chinelas, gagawin ko. Pero syempre, hindi naman pwede. So, we'll yun talaga. As a reminder to all. Yan, makikita mo talaga, makikita mo yung humble beginnings din ni Boss Toyo. Ako, I do believe, nakaka-relate talaga ako kung ikaw ay nanggaling talaga sa wala at kapos, kahit na nagkaroon ka, force of habit lang, kahit na nakaka-LL na, but still, force of habit lang, I still buy regular shoes, pants, may mga limit pa rin ako. Yung mga sapatos ko, hindi ako lumalagpas ng 2,000. Pantalong ko, hindi rin ako lumalagpas ng 2,000 as much as possible. Again, can I afford to buy better? Yes, pero I don't know kung bakit. Just like Boss Toyo siguro, na kung hindi lang, di ba, I would still wear my old, Pero yun nga, minsan kailangan lang talagang gawin just to be able to represent yourself decently. Yun lang. Yun yung word. So ngayon, ang pinagpag-uusapan naman natin is this. How can you turn right now your passion into profit, di ba? Yung yung hobby mo, pwede mo bang pagkakitaan yan? Malalaman natin sa dalawang tao ito. Let's watch this. Collector ka ng shoes ngayon. Nagseryoso ka na sa business. Naisip mo na rin, di ba? Naisip ko na rin, kuya. Kailangan ko suotin din eh. Di ba? Ako, sa gold. Yung mga gold ko, yan, pwede nyo itong bilhin. Hindi to sa akin. Binibenta mo pa rin yan. Binibenta ko pa rin yan. So, walang permanente kay Boss Toyo kasi talagang buy and sell. Kumbaga, asawa ko lang ang hindi ko binibenta. Yeah! Pero lahat ng anong meron ako, pag gusto nyo, may presyo yan. Yeah. Meron naman tayo makukuha ulit nun eh. Yeah. Kuha come and go lang. Maraming salamat, kuya. Well, yun nga, importante yun, another good attitude yan, that we should not be attached with our possessions. Especially when you are in a buy and sell business. Shoes, clothes, toys, art toys, yung mga nakikita nyo lahat. Hindi tayo dapat maging emotionally attached with things. Bakit? Number one reason, pag emotionally attached ka na sa mga bagay na yan, ibig sabihin po niyan, hindi na siya investment. Ang ibig sabihin po ng investment is this, something that is purchased with an intent to resell and profit at higher price. Pag sinabi mo may sentimental value na, wala na, hindi na negosyo yan. Ibig sabihin, na yan, personal na yan. And number two, how would you know? Yun pa rin, the second question eh. How would you know if you own the product rather than the product owns you? If you cannot give it away or sell it, it owns you. But if you can sell it and give it away, wala ka emotional attachment, it may say, you still own it. Kaya nga parang sa mga tao nakikinig na may mga collection din, diamond, jewelries, watches, anything of possession. Ano bang goal and intent mo? Is it for keeps na talagang gagamitin mo yan? Ipamamana mo na lang sa anak mo? Or sinasabi mo, ay, negosyo ko to. Investment ko to. Pagka ako nangailangan, ibebenta ko. Pag sinabi mo, kaya mo siyang ibenta, ibig sabihin magandang sign yan. Katulad ng ginagawa ni Boss Toyo. At the same time, katulad nga ng ginagawa rin ni Mr. Gorospe. The reason why he's into shoe collection is not for him to collect only to appreciate, but also to sell in the future. So, sana naman ay may natutunan po kayo sa brief history ni Boss Toyo. At the same time po kung paano siya mag-isip at paano siya nagnenegosyo at paano siya naging successful. Magandang buhay, magandang tularan, madiskarteng tao kahit walang pera, nag-umpisa ngayon, maginhawa na. Kaya sana maging inspirasyon tong episode na ito. Kung kaya ni Boss Toyo, ay syempre, kaya mo rin. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.